Ang lalaking tumira sa airport ng 18 years. Naranasan mo na bang madelay ang flight mo? Nakakapagod. Imbes na lilipad ka na, maghihintay ka pa ng ilang minuto o oras sa airport. Nakaupo ka lang, nakatingin sa cellphone mo dahil wala ka namang ibang magawa. Anong gagawin mo sa airport? Habang mas tumatagal, mas mababagot ka pa at maiinip. Pero papaano kung sabihin ko sa inyo na may isang taong tumira sa loob ng airport terminal ng halos 2 dekada? Ito ang kanyang kwento. Si Mehran Karimi Nasseri ay ipinanganak noong 1945 sa Masjid Sulaiman, Iran. Doktor ng isang malaking oil company ang kanyang ama, kaya lumaki na may pera si Mehran. Noong September 1973, sa edad na 28, nagpunta sa United Kingdom si Mehran upang mag-aral ng Yugoslav Studies sa University of Bradford. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik din si Mehran sa Iran. Hindi malinaw ang mga nangyari bago napunta si Mehran sa airport dahil nagpaiba-iba ang kanyang kwento. Pero ituloy natin. Noong 1977, ayon kay Mehran, pinatawan siya ng Iran ng parusang exile at kinuha ang kanyang citizenship dahil sa kanyang kontrobersyal na political views. Ang exile ay ang pagpapaalis ng gobyerno sa isang mamamayan sa kanyang sariling bansa. Hindi ito sigurado dahil may ilang reports na nagsasabing hindi siya pinaalis ng Iran. Gayunpaman, sa loob ng 4 na taon, nag-apply siya sa iba't ibang European countries upang magkaroon ng refugee status at makaalis sa Iran. Noong 1981, binigyan siya ng refugee status ng UN High Commissioner for Refugees ng Belgium at pwede na siyang makarequest ng citizenship mula sa iba't ibang bansa sa Europe. Ilang taon din siyang tumira sa Belgium bago niya napagdesisyonang lumipat sa UK. Naisip niya ito nang malaman niya na ang tunay niyang ina ay isang Scottish nurse na nakarelasyon ng kanyang ama. Dahil dito, pwede na siyang makakuha ng British citizenship. Noong 1988, tinuloy ni Mehran ang kanyang plano at nagpunta siya sa Paris, France. Mula doon, sumakay naman siya ng eroplano papunta sa London. Dito nagsimula ang kamalasan. Pagdating niya sa London, hindi siya pinalabas sa airport dahil hindi niya dala ang kanyang refugee papers. Ayon sa kanya, ninakaw ang kanyang bag na siyang pinaglalagyan niya ng kanyang mga documents. Dito na rin nalito ang airport authorities. Paano siya nakasakay sa isang international flight mula sa France papuntang London kahit wala naman siyang passport at visa? Gaya ng sinabi ko noong una, wala talaga nakakaalam sa tunay na kwento ni Mehran bago siya makilala ng publiko. At isa sa mga rason nito ay kahit siya ay paiba-iba rin ng kwento. May ilang beses din na sinabi niya na isa talaga siyang Swedish national na nagpunta sa Iran gamit ang submarine. Gayunpaman, pinalipad na lang siya mula sa London pabalik sa France. Dito na nagsimula ang kanyang buhay sa Charles de Gaulle Airport. Doon siya nanatili sa Terminal 1 ng airport, sa isang bench sa restaurant floor. Noong sinubukan niyang lumabas ng airport, hinuli pa nga si Mehran at ikinulong sa airport prison. Pero di nagtagal, pinalaya rin siya dahil hindi na rin alam ng mga otoridad kung ano ang gagawin nila sa kanya. Inakala ni Mehran na hindi siya magtatagal sa airport. Nagsulat siya ng liham sa British Embassy upang makahingi ng tulong pero hindi siya napagbigyan. Karaniwan sa mga ganitong sitwasyon, binabalik lang nila ang tao sa kanyang home country dahil kung taga doon siya, hindi naman niya kailangan ng passport para pumasok. Pero ang problema, exiled na si Mehran sa Iran kaya hindi rin siya tatanggapin. Wala siyang ibang magawa kundi manatili sa terminal. Ang refugee status ni Mehran ay sa Belgium at doon, kung refugee ka at umalis ka, hindi ka na pwedeng bumalik at kailangan mong mag-apply muli ng panibagong refugee certificate. Ang problema lang ay kailangan mo pang magpunta talaga sa Belgium upang doon mag-apply. Kaya hindi rin ito pwede kay Mehran. Noong 1995, habang 7 taon na siyang nakatira sa airport, sinuwerte din si Mehran, pumayag ang Belgium na ipadala na lang kay Mehran ang mga documents upang makaalis na siya sa airport. Subalit sa pagkakataong ito, si Mehran naman ang ayaw. Ayaw niyang may magbantay sa kanya na social worker na pupunahin ang lahat ng kanyang galaw. Inoferan din siya ng France na maging resident doon, subalit hindi pumayag si Mehran. Hindi niya ito nagustuhan dahil binigyan na siya ng bagong pangalan ng UK na Alfred. Pero sa kanyang passport, ang dating pangalan niya pa rin ang ginamit at nakalagay din roon na Iranian ang kanyang nationality. Kaya naman, nanatili siya sa Terminal 1 ng French airport. Isang buong araw na nasa airport, nakakabagot kung isipin, di ba? Siyempre,
Dahil nasa airport lang si Alfred buong araw, walang malinaw na structure ang kanyang buhay. Kaya naman, gumawa siya ng sarili niya. Sa umaga, bago pa dumami ang tao sa terminal, pumupunta si Alfred sa isang bathroom sa terminal upang mag-shave at maglinis ng kanyang sarili. Ayon sa kanya, dapat siguraduhin mong maganda ang pagpresenta mo sa iyong sarili araw-araw at ang malaking parte niyan ay ang paglinis ng iyong katawan. Pagkatapos nito, pupunta si Alfred sa McDonald's upang bumili ng agahan at dadaan sa news agent ng terminal upang bumili ng 1 o 3 newspapers. Minsan, kung sinuswerte, binibigay na lang ito ng news agent kay Alfred ng libre. Pagkatapos nito, agad nang babalik si Alfred sa kanyang bench upang kumain. Kapag nakaligo na si Alfred at tapos nang mag-agahan, magsisimula na siyang magsulat sa kanyang journal. Sinulat niya lahat ng kanyang naiisip at nararanasan sa airport. Magsusulat siya sa journal ng ilang oras hanggang sa mapagod siya. Pag nangyari na ito, isusunod na niyang basahin ang newspaper na nakuha niya sa terminal. Siyempre, may mga araw rin na may nag-i-interview kay Meran. Madalas ay mga media members ito na gustong makakuha ng magandang story. Kung minsan ay ang mga pasahero ito ng airport na na-delay ang flight at gusto makipag-usap kay Meran. Sa kanyang pamumuhay sa airport, tinuruan niya ang kanyang sarili kung paano bumasa ng French at German na lengguwahe gamit ang translation dictionaries niya at ilan pang mga papel. Para naman sa tanghalian, ang Filet-O-Fish ng McDonald's ang pinakapaborito ni Meran. Ito rin ang binibili niya para sa kanyang hapunan. Pero ang tanong, saan siya kumukuha ng perang pambili nito? Sa mga unang taon ng kanyang pananatili sa terminal, ginamit niya ang kanyang life savings para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kahit noong naubos na ito, nagkaroon pa rin ng pera si Meran dahil marami ang nagpadala ng pera sa kanya nang malaman ng publiko ang kanyang kwento. Subalit ang pinakamalaking bagay na nakakatulong kay Meran ay ang mga vouchers na natatanggap niya. Sa mga panahong iyon, binibigyan ng food vouchers sa mga pilots at cabin crew upang makakain sila ng libre sa airport. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay may dalang baon kaya hindi nila nagagamit ang vouchers. Ibinibigay na lang nila ito kay Meran na kilala na rin nila dahil madalas nila itong nadadaan ng nakaupo sa kanyang bench. Sa madaling salita, may napakalaking pondo ng food vouchers si Meran na siyang nagpapakain sa kanya sa araw-araw. Nagkapera din ng malaki si Meran dahil sa kanyang kwento. Kung nakita mo na ang pelikulang The Terminal na pinagbibidahan ni Tom Hanks, ang storya na inspired mula sa buhay ni Meran. Ayon sa mga reports, noong 2003, binayaran ng DreamWorks Productions si Meran ng $275,000 upang makuha ang rights sa kanyang kwento. Sa huli, hindi nila ginamit ang buhay ni Meran pero naging inspirasyon ito ng pelikula. Sa sobrang tagal ni Meran na nanatili sa airport, nasanay na siya sa mga kaguluhan na nagaganap doon at hindi na siya natatakot. Noong 2003, habang ini-interview si Meran ng isang writer, bigla na lang nagkagulo sa airport dahil may naiwan na bag na posibleng may lamang bomba. Agad na nabahala ang interviewer at gusto na munang lumabas sa terminal. Pero tumawa lang si Meran. Sinabihan niya ang interviewer na madalas itong nangyayari at sa kanyang pagtira sa airport, kahit minsan ay hindi pa siya nakaranas na bomb talaga ang nasa loob ng bag. Sinabihan lang ni Meran ang interviewer na huwag magalala at ituloy ang interview. Kinakabahan na ang interviewer pero ayaw niyang umalis dahil baka mainsulto si Meran. Habang nag-i-interview, nakikita ng interviewer ang airport squad na dahan-dahang nilalapitan ng bag. Agad na naglabas ng patalim ang grupo at hiniwan nito ang bag para mabuksan. Doon lang nakita ng interviewer na mga pajama lang pala ang laman ng bag. Tama si Meran. Agad niyang tinanong ang matanda, gaano kadalas nangyayari ang bomb scare sa airport na ito? Tumawa lang si Meran at sinabi na nangyayari ito halos 1 beses sa bawat linggo. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang pamumuhay ni Meran sa Terminal 1 ng Charles de Gaulle Airport. Sa katunayan, pagsapit ng 2004, halos 10,000 pages na ng papel ang nasusulat na journal ni Meran. Sa halos 2 dekada niyang pagtira sa airport, hindi naging maganda ang kanyang living conditions. Kaya naman, noong 2006, nagkasakit siya at kinailangang dalhin sa ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 years, nakalabas na rin si Meran sa Charles de Gaulle Airport. Nanatili siya sa ospital ng 6 na buwan at pinatira ng ilang linggo sa isang hotel malapit sa airport. Noong March 2007, inilipat siya sa isang charity reception at pagkatapos ng 1 taon, inilipat naman siya sa isang shelter sa Paris.
Noong 2022, bumalik rin si Meran sa Charles de Gaulle Airport. Natulog siyang muli sa terminal, ang lugar na itinuturing na niyang sariling bahay. Dito siya nanatili ng 2 linggo bago pa siya tuluyang pumanaw noong November 12, 2022. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.